Wala nang awa kahit buntis pinagmumura. Ano? Kahit buntis kayo! PWD rin kami! Hayop po! Mga CR lang kami! Mga harap! It's very traumatizing, especially kung buntis ka. And Ay, ginagawa mo? Sorry po, nagsiya Po! ikaw lang ang buntis! Sorry po! Mga harap! Sorry po, sorry po! seek first to understand. Sorry po! Bastos ng p***! Kabahan tayo mo! As a first time mom, napaka-sensitive ko talaga. As long as nakakontrol at hindi nakatapakan nga yung pagkatao dahil sa valid expressions. Meron palang negosyo tong mag-asawang to. Sinasabi niya na wala tayong alam, huwag daw tayong magpasok. Nagsimula ang istorya habang ang buntis ay nagmamadali na makapasok sa airport dahil sa kanyang flight. Ihing-ihi na siya at walang makitang available na parking space. Nakita niya ang isang sasakyan na nakapark sa harap ng CR at nag-decide na magpark din sa harap nito. Nag-iwan siya ng note na may cellphone number na pwedeng tawagan kung may problema. Ang buntis ay may valid na dahilan para magpark sa harap ng sasakyan ng iba. Sinabi niya na ihing-ihi na siya at walang available na parking space. Nag-iwan din siya ng note na may cellphone number na pwedeng tawagan. Sa ganitong sitwasyon, dapat ay maging maunawain at mapagbigay ang ibang tao. Hindi naman siya nagtagal sa paggamit ng CR at agad siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Ang sabi ng Panginoon sa mga Kawikaan Kapitulo 11 versikulo 25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ibig sabihin nito, kung tayo ay magpakita ng kabaitan at kagandahang loob sa iba, lalo na sa mga nangangailangan, tayo rin ay tatanggap ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Nang makita ng may-ari ng sasakyan ang buntis na nakaharang sa kanila, sila ay nagalit nung nakita nila ang buntis na lumabas ng CR at sinimulan nilang murahin at harasin. Sinabi nila na wala silang pakialam kung buntis siya o hindi. Dapat daw siyang maghintay ng available na parking space. Sinira pa nila ang sasakyan ng buntis at hinamon siya ng away. Ngunit ang lalaki at ang babae na nangharas sa buntis ay hindi nagpakita ng respeto at pagmamahal sa kapwa. Imbes na makinig at umintindi sa paliwanag ng buntis, sila ay nagalit at nagmura. Sinira pa nila ang sasakyan ng buntis at hinamon siya ng away. Sa ganitong sitwasyon, dapat ay maging mahinahon tayo. Hindi naman sila naabala ng matagal at pwede naman silang mag-usap ng maayos. Ang sabi ng Panginoon sa mga taga-Efeso Kapitulo 4 versikulo 32, maging mabait at maawain kayo sa isa't isa, at magpatawaran kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin nito, kung tayo ay magpakita ng pagpapatawad at pagkakasundo sa iba, lalo na sa mga nagkakamali, tayo rin ay tatanggap ng kapatawaran at kapayapaan mula sa Diyos. Ang buntis ay natakot ng sobra sa ginawa ng lalaki at babae. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari sa kanya. Sinubukan niya namang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon pero hindi siya pinakinggan. Humingi siya ng tulong sa mga security guard at ibang mga tao sa paligid pero walang pumansin sa kanya. Naramdaman niya na sumasakit ang kanyang tiyan at natakot siya na baka ma-miscarriage siya. Nagmakaawa siya sa lalaki at babae na tigilan na sila at huwag na silang mag-away. Sa madaling salita, ito ay nagpapakita ng dalawang magkaibang uri ng pag-uugali ng mga tao. Sa harap ng isang problema, ang isa ay nagpapakita ng pag-unawa at pagbibigay, habang ang isa ay nagpapakita ng pagkagalit at paghahamon. Bilang mga Kristiyano, dapat nating sundin ang halimbawa ng buntis at huwag ng lalaki at babae. Dapat nating ipakita ang pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa, lalo na sa mga mahihina at nangangailangan. Ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Ito ang aking panghuling mensahe sa inyo, mga kapatid sa Panginoon. Sana ay natuto kayo sa aking pananaw ukol dito. Sana ay maging inspirasyon sa inyo ang mga talata ng Biblia na aking binanggit. Sana ay maging mas mabuti tayong mga Kristiyano sa ating mga salita at gawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain kayo ng Panginoon.